Good day mga ka-sports natin dyan. Malinis na malinis ang record ng Creamline Cool Smashers kung saan meron na nga silang 8 win and 0 loss. Yes, wala pa ngang nakakatalo sa Creamline Cool Smashers matapos ngang mabilisan nilang pataubin ang Cheritigo kahapon. Ngayon mga ka-sports, sino-sino pa ba ang mga natitirang mga team na makakalaban ng Creamline? Well, 3 team pa ang kanilang makakasagupaan. Makaporma kaya ang kanilang mga makakalaban sa malakas na team na Creamline Cool Smashers? Well, ngayon pa lang atin ang kikilatisin at pag-uusapan. Mamarkahan na natin mga ka-sports ang makakalaban ng team ni Gemma Galanza at titingnan natin kung may palagba ang 3 natitirang team sa Creamline. Sisirain ba nila ang record ng Creamline Cool Smashers or mananatiling flawless ang kanilang standing sa PVL Second All-Filipino Conference? Well, samahan nyo ako mga ka-sports at atin ang sisilipin ang remaining game na natitira ng Creamline Cool Smashers kung may palagba or may laban. Well, sisirain ba talaga nila ang record ng Creamline? Eto na. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe ka na muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Narito na ang mga team na natitira na makakaharap pa ng Creamline Cool Smashers. Unahin na nga natin dito ang Farm Fresh Foxes kung saan ang kupunan nga ni Rachel Andakis susubukin na pataubin ang kupunan ng ating Phenom Superstar Alyssa Valdez. Magaganap nga yan sa Phil Sports Arena sa February 11 at ang oras niyan ay 6:30. Magandang laban to. Ang Farm Fresh ay nasa laylayan rin ang kanilang standing samantalang ang Creamline Cool Smashers ay wala pa ngang talo kahit isa. Sa tingin ko mga ka-sports natin dyan, papalagman ang nasabi nating Farm Fresh Foxes pero kukulangin talaga sila sa puwersa lalo't hindi pa nga bumabalik ang angking kagalingan at lakas ngayon ni Rachel Andakis. Medyo nakukulangan talaga ang ibang mga fans ni Dakis sapagkat hindi na siya ganoon kalupit at kabakulaw pagdating sa loob ng court. Samantalang ang talagang bumibira lang dito ng scores ay si Julina De La Cruz at si Trisha Tubo. And syempre may suporta naman ni Caitlin Biray pero kukulangin pa rin talaga sila sa puwersa. Sana ay bumalik na nga ang lakas ni Rachel Andakis para nga magkaroon ng kalaban na ang Creamline. Pero sa kasalukuyan kung ako inyong tatanungin, malayong malayo pa na matalo ng Farm Fresh ang nasabi nating Creamline Cool Smasher. Sa tingin ko ay kinakailangan pa talaga na mag-training ng husto ng Farm Fresh kung gusto nilang manalo kontra sa Creamline or mag-recruit nga sila ng mga malalakas pa na players. Pero kung sa kasalukuyan na laban nila ay wala talagang tsansa na manalo pa ang Foxes kontra sa Creamline. Dumako naman tayo sa pangalawang makakalaban ng Creamline. Ang natitira pa nga nila walang iba kundi ang PLDT High Speed Hitters kung saan sa February 15 naman ito magaganap at ang oras niyan 6:30 PM pa rin. Sa kasalukuyan ay talagang nasa mataas rin na standing ang PLDT at naghahabol nga rin sila ng standing para nga may mapatunayan naman sila matapos ngang talunin sila ng Cheritigo noon. Pero sa tingin ko ay papalag naman dito si Sabi Davison. Kinakailangan lang talaga na may makatulong si Sabi at mag-level up rin ang ibang players ng PLDT kung gusto nilang manalo sa Creamline Cool Smashers. Pero kung si Sabi lang ay hindi talaga uubra lalo't lahat halos ng players ng Creamline Cool Smashers ay MVP at ang mga star players ng Creamline ay sobrang lalakas talaga. Sa tingin ko kinakailangan na magdoble effort nga nila Joy Baron, ni Erica Santos, ni Del Palumata at ng iba pang players dahil ang Creamline handang-handa sa kanilang magiging laban. Ang Creamline, kung matatandaan ninyo, ay mabilisan nilang napatiklop ang Cheritigo pero ang Cheritigo napatiklop rin nila ng mabilisan ang PLDT. So ibig sabihin hindi ganoon kalakasan ng PLDT dahil natalo nga sila ng Cheritigo. Kung kaya ang Creamline naman ang kanilang makakaharap
talagang matcha-challenge ng husto dito ang kupunan nga ni Mika Reyes. Makalusot kaya sila? Well, kung ako yung tatanungin mga ka-sports natin dyan, dahil nariyan naman si KKD pero hindi pa naman ganoon kasolid ang kanyang pagbabalik dahil hindi pa naman 100% na okay na itong si KKD. Medyo nakakapaglaro na rin naman si KKD pero hindi pa pwede talaga ibabad ng husto or puwersahin. Kung kaya wala pa talaga masyadong makakatulong dito si Savannah Davison. Ang ending ay matatalo pa rin sila ng Creamline Cool Smashers. Creamline pa rin ang magwawagi. Dumako naman tayo sa panghuling makakalaban ng Creamline. Walang iba kundi ang Galleries Tower High Risers. Naku mga ka-sports natin dyan. Sa totoo lang, hindi naman sa amin namaliit natin ang Galleries Tower pero sila ay nasa laylayan pa rin. Hindi nga sila makabangon-bangon. Anong nangyayari sa team na ito? Dahil kung tutuusin, naunahan pa nga silang umangat ng Zeus Coffee. Mukha talagang kulang sa recruit ng mga malalakas na players ang Galleries Tower. At halos hindi naman sila baguhan na team dahil medyo matagal-tagal na rin sila pero hanggang sa kasalukuyan ay nasa laylayan pa rin ang kanilang standing pagdating sa PVL. Mukhang hindi nga sila makabangon-bangon at kahit nga ang nakukuha nga nila ng import noon sa reinforce ay hindi rin ganoon kalakasan. Anong nangyayari sa Galleries? Medyo tagilid talaga sila na manalo pagdating sa Creamline. 100% hindi dito pagpapawisan ang Creamline Cool Smashers. Mabilisan tong mapapatiklop ng Creamline. Kinakailangan magdagdag na sila ng mga malalakas na players sa next na conference kung gusto man nilang umangat naman ang kanilang standing. Si Julia Coronel na nga dito ang medyo palaban. Basta para sa akin, opinyon ko lang naman ito, kinakailangan talaga na mag-recruit sila ng tunay na malakas na spikers, middle blocker, setter kung gusto talaga nilang manalo sa PBL. At para umangat-angat nga ang kanilang standing, medyo talaga kasing lagi na lang silang nasa mababa na posisyon. Grabe talaga ang Galleries Tower. Sana talaga ay mag-level up na rin ang mga ibang star players dito para nga umangat na nga ang kanilang standing. Medyo masakit kasi sa mata na lagi silang nasa laylayan. So yan na nga mga ka-sports natin dyan. Inyo lang nakilala at nakita ang mga natitirang laban ng Creamline Cool Smasher. Inuulit ko, February 11, Farm Fresh Foxes, February 15, PLDT, at susunod naman yan sa February 20, Galleries Tower High Risers, 4 PM ang laban nila sa Galleries. At talagang kakainin yan ni Gemma Galanza. Lalamunin sila sa galing ni Gemma. Kaya paghandaan na nila ang Creamline. Yan tatlong team na yan ay para sa akin, walang makakatalo sa Creamline Cool Smashers. Ito naman ay aking opinion lamang. Iba-iba naman tayo ng opinion. Kung para sa inyo ay mananalo ang PLDT or Farm Fresh or Galleries Tower kontra sa Creamline, nasa sa inyo naman yan. Pero 100% ang aking prediction, hindi po yan papalya at hindi yan magkakamali. 100% yan. Creamline Cool Smashers ang magwawagi. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.